At tayo po'y sama-samang manalangin. Let us pray. Dakilat mabagpala po naming Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis, at mapagpala mo ang pangalan, Kristo Jesus. Kami nagpupuri, nagluluwalhati. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong pagkilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong matamis na presensya. Naming damang-damang yung pag-ibig at kahabagan. Hindi man po kami karapat dapat, mahal na Panginoon. At aming dalangin sa oras na ito sa aming pakikinig ng mga banal na salita at sa pagkain ng aming kaluluwa. Buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Maging abang lingkod, tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa. Anoint thy words, O God. Put thy words in the mouth, leading prayer for beloved notable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway. Aming ginagapos lahat ng demonyong balakid, hadlang sa aming pakikinig, is not right now. And bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At makabalik na po tayo sa ating mga kinaupuan. First and foremost, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dear Savior. And I give double honor and respect and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, also to our beloved Assistant Pastor Lena C. Almeda. Love also and respect to the beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga anak, apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal na kasalukuyang inatasan ng ating mahal na Panginoon pang mga siwa sa kanyang banal na gawain. At sa lahat po ng ating mga beloved ordained preachers, beloved preachers, sampu sa mga katuwang sa banal na ugmasa ng ating dikilang Diyos, sa lahat po ng ating mga beloved musicians, beloved choirs, at sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran na narito sa gabing ito, pleasant evening po, minamahal sa inyo pong lahat. Palakpakan po natin ang ating dikilang Diyos. At sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. At tunay ako po ay nagpupuri. Nagpapasalamat sa dakilang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon na hindi man po tayo karapat-dapat. Tayo po ay ginagamit ng Diyos. Kinakasangkapan ng ating mahal na Panginoon upang may pangaral ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon si Kristo. Sa gabing ito, mga minamahal, tayo po'y dumako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang ating pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon si Kristo, na siyang pagkain ng ating kaluluwa, ating pong ihanda, ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili. And let's talk about the topic, pursuing your intimacy with God. Pursuing your intimacy with God. Ito po ay, sa Tagalog, ating pong pagsumikapan na maging malapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating pong pagiging intimate sa paglilingkod sa Diyos. Yung word na intimacy, it means closeness. Yung ating nearness sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat ito po yung linulunggati ng lahat ng mga mananampalataya. Dapat ito po yung inaasam, ninanais ng lahat ng mga mananampalataya. Lahat ng mga Kristiyano, yung tayo po ay maging malapit sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dikiling Diyos. Ito po ay napakahalaga na sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon, lalo't lalo na we are facing on the end times. Tayo po ay kumakaharap sa huling mga araw. Marami na pong mga tanda na nakasulat sa Biblia na nagaganap na po sa ating panahon ngayon. Ibig sabihin, yung propesya ay hindi po magkakamali. Ang propesya na nakasulat sa Biblia, yan po yung magaganap, mga minamahal at mangyayari. At tayo pong mga Kristiyano, malalim po yung ating awareness regarding po sa pagdating ng ating mahal na Panginoon, sapagkat yan po ang mga minamahal big event para sa isang Kristiyano. Mga minamahal, ang pagtunog ng huling trumpeta at pagdating ng mahal na Panginoon upang tayo po'y dagitin ng Diyos at kunin ng ating mahal na Panginoon
at dalhin ang ating dakilang Diyos sa lugar na kanyang ipinangako na buhay na walang hanggang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun po ang ating pinakahihintay. Amen. Ang pagdating ng ating mahal na Panginoong si Kristo. Everybody say amen. Kaya tayo po'y nag-iingat na hindi magkasala. Tayo po'y nag-iingat na hindi makalabag sa kalooban ng Diyos. Nag-iingat tayo na maging malapit sa puso ng Panginoon, sa presensya ng ating dakilang Diyos, upang anumang oras, anumang araw, mag-take place ang rapture anytime now. We are 100% ready for rapture. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagsusumikapan natin na palaging mapuspos ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na, because that is the highlight of our worship. Yan po yung pinakamataas na antas ng ating pagsamba. Highlight ng ating pagdalo. Highlight ng ating pagsamba. Ang maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Isang malaking kalugian para sa isang Kristiyano na hindi maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. So pinipiga natin ang ating puso. Pinagsusumikapan natin. Amen? Na maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon upang sa ating pag-uwi ay maging baon natin ang totoong pagpapala. At ang totoong pagpapala, walang iba kundi ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Yes, pagpapala yung meron tayong magandang bahay, meron tayong magarang sasakyan, magandang damit, kumpleto sa ating pangangailangan, pero ang totoong pagpapala, walang iba kundi ang kapuspusan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. That is the seal of our redemption. Assurance for our salvation. Yung Holy Spirit, yan ay selyo, mga minamahal ng ating kaligtasan. Ang lupa, titulo ng lupa na walang selyo, ang ibig sabihin niyan ay peking titulo, peking title. Kapag walang selyo, say amen. Merong peking titulo, merong peking pera, meron din peking Kristiyano. At yung peking Kristiyano, masakit mong pakinggan. Yan yung mga Kristiyanong hindi puspos ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Pagdating ng rapture, mga minamahal, hindi itatanong ng mahal na Panginoon kung kailan ka na-save. Hindi itatanong ng mahal na Panginoon kung anong taon ka na-save. Amen? Yung kukumustahin ng mahal na Panginoon kung ikaw ba'y puspos ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya wala pong pinipili, mga minamahal. Manggagawa ka, hindi ka manggagawa, mangaral ka, hindi ka mangaral. Kapatiran ka, ordinaryo kang kapatiran, mag-awit ka, manunugtog ka. Yung highlight ng paglilingkod natin sa Panginoon, yung tayo po ay mapuno palagi ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon upang sa pagdating ng ating dakilang Diyos, wala tayong regrets. Kasi pag maiwan tayo, dahil hindi tayo puspos ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, sabi ng Biblia, pagsisisihan mo na ikaw ay pinanganak pa. Amen. Kung may iwan ka sa pagdating ng mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Bible, merong maiiwan, merong kukunin. Dalawang babaeng nasa gilingan, kukunin ng isa, iiwan ng isa. Dalawang lalaking nasa bukirin, kukunin ng isa, iiwan ng isa. Kailangan natin mag-pray na, Lord, sana hindi tayo yung maiwan. Amen? Amen? Kailangan i-include natin palagi in our daily prayer, the Lord, huwag mo kaming iiwan. Alalahanin mo kami, Panginoon, sa iyong pagdating. Huwag mo kaming kalimutan, Lord. Sa iyong pagdating, alalahanin mo, Panginoon, ang aming mga gawa, ang aming mga pagsusumikap. Dahil isang nakakatakot na bagay, it is a fearful thing kapag tayo po'y maiwan sa pagdating ng ating mahal na Panginoon. And then to make it sure na hindi tayo maiwan, pagsumikapan nating lahat, mga minamahal, na palaging maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. So yung word na intimacy, that is word closeness, nearness, dapat yan ang pinaka-asam-asam ng lahat ng mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil once you are intimate serving the Lord, palagi mong maramdaman yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpasok mo pa lang sa gawain, sa chapel, isang awitin pa lang,
pagtaas pa lang ng iyong kamay, mga minamahal, maramdaman mo agad ang presensya ng ating mahal na Panginoon. At ang pagdama ng presensya ng Panginoon ay walang kasing sarap. Wala pong kasing sarap, mga minamahal. Amen. Kaya nga tayo lumuluha. Sa sobrang kagalakan, unspeakable joy, yung ating nararamdaman, hindi kayang maririp. Hindi kayang ipaliwanag, mga minamahal, ng kaisipan ng tao, yung kagalakan na ating nadarama. Every time na nararamdaman natin yung presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yan po yung sinasabing, kahit tayo po ay nasa lupa pa, pero parang tayo nasa langit na kapag nararamdaman natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Di po ba? Walang kasing sarap yung galak. At yung galak na yan, nararamdaman mo every time na nararamdaman mo ang banal na presensya ng Panginoon. Yan ang kagalakan kapag ikaw ay naandun na sa langit. Sabi ng Biblia, ang kagalakan doon sa langit, mga minamahal, ay hindi na muling maaagaw pa sa iyong mga kamay. At ang kagalakan ito ay magpakailan-kailan pa man. Wala nang pagkatapos ang kagalakan doon sa langit. Malakas na palakpak. James chapter 4 verse 8. Pakibasa po natin ang talatang itong kaindi po. Dito po sa sulat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talatay 8. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang akala. Amen. God bless po sa pagkabasa. Dalisayin ninyo, linisin ninyo ang inyong mga kamay, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Amen? Palagi nating ilapit sa Panginoon ang ating mga sarili. Buong puso na humingi ng tawad sa lahat ng ating pagkukulang, sa lahat ng ating mga pagkakamali. Sapagkat yung ating mga pagkukulang at yung ating mga pagkakasala ay malaking barrier po yan para hindi tayo makalapit sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Makapal na sagabal sa ating paglapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating paglapit sa Panginoon, nararapat na magkaroon tayo ng malinis na kamay. Amen? Dalisay na puso sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At ang patunay ng paglapit mo sa Panginoon ay liningap ng Diyos kapag maramdaman mo ang kanyang presensya. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, magsilapit kayo sa akin. Draw near to God. At ang sabi ng He will draw near to you. Lumapit ka sa Panginoon at ang Panginoon ay lapit sa iyo. Ang ating dakilang Diyos ay palaging bukas ang kanyang palad. Sa sino mang lalapit sa Kanya, handa tayong tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Naghihintay palagi ang ating dakilang Diyos. Kaya makita mo, sa Old Testament, nung nagkasala si Eva at Adan, kumain ng prutas upang mamulat sila sa karunungan at kaalaman. Nung sila po'y nagkasala, nahiya sila sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sila'y nagtago sa damuhan. Sabi ng mahal na Panginoon, where art thou? Nasaan kayo? Hinahanap sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ibig sabihin, hindi alam ng Panginoon kung nasaan sila. Pero yung ibig sabihin ng mensahe na yun, mga minamahal, hinahanap tayo ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabik ang Diyos doon sa mga dati nating ginagawa. Sabik ang mahal na Panginoon sa ating unang pag-ibig. Sabik ang ating mahal na Panginoon sa ating mga pagsusumikap. Yung ating kainitan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay hinahanap-hanap ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi rito, the greatest battle for a Christian is his intimacy with God. Yung pinaka matinding digmaan para sa isang Kristiyano, yung kanyang intimacy sa ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit po? Ayaw ng kaaway. Ayaw ng kaaway na maging intimate tayo sa paglilingkod. Ayaw ng kaaway na maging close tayo sa mahal na Panginoon. Ayaw ng kaaway na maging malapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At all cost, mga minamahal, gagawin ng kaaway ang lahat para hindi tayo maging malapit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo po, gustong-gusto natin maging intimate tayo sa Panginoon. Gustong-gusto natin maging close tayo kay Lord. Say amen. Dahil alam natin, kapag close tayo sa mahal na Panginoon, kapag intimate tayo kay Lord, we will be blessed. Tayo po'y pagpapalain.
Amen. Kapag intimate tayo, close tayo sa Panginoon, malapit tayo sa Lord, sa ating mahal na Panginoong si Kristo, we will be blessed. We will be anointed. Amen. At hindi tayo kayang saktan ng kaaway ng basta-basta kapag tayo po ay malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. We are covered by His power. Tayo po ay protektado ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya gustong-gusto natin na maging close tayo sa Panginoon. Kaya nga tayo nagsusumikap dumalo dahil gusto natin maging malapit sa Panginoon. Kaya tayo nagsusumikap magpuri dahil gusto natin maging malapit sa Panginoon. Tayo po ay nagsusumikap magpagamit sa gawain ng Panginoon dahil alam natin in that way, magiging intimate tayo sa paglilingkod. Magiging malapit tayo sa ating mahal na Panginoon. Gusto natin magtapat sa bagay ng pagbibigay. Kahit marami tayong mga bayarin at pangangailangan. Dahil gusto natin maging intimate tayo, maging close tayo kay Lord. Because we believe na in that way, magiging malapit tayo sa ating mahal na Panginoong Kristo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Pero alam po ninyo, at all cost, gagawin ng kaaway ang lahat para hindi tayo maging close sa ating mahal na Panginoon. Gagawin ng kaaway ang lahat para hindi tayo maging intimate, para hindi tayo maging malapit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. I-discourage niya tayo sa maraming bagay, i-disappoint niya tayo sa maraming bagay, gagawin ng kaaway na tayo po'y maging busy. Amen. Amen. Gusto ng kaaway maging busy tayo. Ayaw ng kaaway na maging busy ka kay Lord. Ayaw ng kaaway na maging busy ka sa prayer, maging busy ka sa pag-ayuno, maging busy ka sa pagpapagamit. Ayaw ng kaaway niyan. Dahil alam niya na once kapag maging busy ka sa pagpupuri, maging busy ka sa pananalangin, maging busy ka sa pagdalo, maging busy ka sa paglilingkod, maging busy ka sa pagpapagamit, alam ng kaaway na in that way, magiging malapit ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya i-disappoint ka niya, i-discourage ka niya. Gagawin ka niyang busy. What is the word busy? Being under Satan's yoke. Being under Satan's yoke. That is word busy. Amen? Yung tinatawag na yoke, yun po yogo in Tagalog. Yung yogo, alam po ninyo yung yogo? Yung yogo, yan po yung ilinalagay sa liig ng kalabaw. Yogo. Yun po ang gusto ng kaaway. Lagyan niya tayo ng yogo para maging busy tayo sa trabaho, maging busy tayo sa negosyo, maging busy tayo sa pag-aaral, maging busy tayo sa maraming bagay para mabawasan yung oras natin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil kapag mabawasan yung oras mo kay Lord, mabawasan yung prayer life mo, mabawasan yung devotion mo sa ating mahal na Panginoon, yung oras mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, maaring maging cause po yun ng iyong panlalamig, ng iyong panghihina, ng inyong panlulupaypay, ng ating panlulumong espiritual, mga minamahal. Amen? Kaya gusto ng kaaway maging busy tayo. Gusto ng kaaway maging busy tayo sa trabaho para, mga minamahal, mapabayaan natin yung ating prayer, mapabayaan natin yung ating pagdalo, mapabayaan natin yung ating paglilingkod, maging ang ating pagpapagamit ay ating mapabayaan. Amen? Siyempre, busy ka na. Mapabayaan mo na yung pagdalo mo. Kagaya po ng isa nating kapatiran. Meron po siyang isang bakery. Pinagpala siya ng ating mahal na Panginoon. Kahit maliit lang yung kanyang bakery. Pero, mga minamahal, sa time na yon, palagi pa siyang nakakadalo. Palagi pa siyang nagpupuri tuwing madaling araw bago mga minamahal mag-start ng pag-bake ng kanyang mga panindang tinapay. Nagpupuri pa siya, mga minamahal. Nakakadalo pa siya ng Miyerkules, Biyernes, Linggo. Nagtatapat sa pagbibigay. Mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kaya naman, yung negosyo niya, blines ng ating mahal na Panginoon. Maraming mga bakery sa unahan, pero nagtataka siya, yung mga customer sa kanya pa bumibili. Nandun siya sa dulo. Pero yung mga customer, sa kanya bumibili. Bakit po, mga minamahal, ang Panginoon ang humihipo ng mga puso ng mga customer para sa kanya bumili. Bakit? Dahil nabibless ang mahal na Panginoon sa kanya. Nahihipo niya ang puso ng ating dakilang Diyos. Sila po yung sinasabi, mga minamahal, kapag gusto mo ng pagpapala, convince the Lord that you are worthy to be blessed
Diba? Convince the Lord that you are worthy to be blessed. Gusto mong pagpalain ka? Gusto mong i-bless yung negosyo mo? Gusto mong i-bless yung trabaho mo? Gusto mong i-bless yung hanap buhay mo? Convince the Lord that you are worthy to be blessed. Kagaya ng ating dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida. Amen? Gusto niyang pagpalain siya ng ating mahal na Panginoon. And then, through his fasting and prayer, sa magitan ng kanyang pag-aayuno at mga pananalangin, he convinced the Lord that he is worthy to be blessed. At dahil nakumbinsin niya, ang mahal na Panginoon siya, dapat na pagpalain. Ito na po ang bunga. Tayo na po ang naging bunga, mga minamahal ko ng mga pagpapalang yun, ng mga sakripisyong yun, ng ating kagalang-galang na pastor. If you want to be blessed, i-bless ng Panginoon yung pag-aaral mo, i-bless ng Panginoon yung negosyo mo, i-bless ng Panginoon yung trabaho mo. Ano man ang nasa, gusto mong i-bless ng mahal na Panginoon, convince the Lord that you're worthy to be blessed. Hingi ka ng hingi ng pagpapala, pero hindi ka naman worthy to be blessed. Amen? Kasi, linggo ka lang dumadalo. Hindi ka nagtatapat sa pagbibigay. Paano ka magiging worthy to be blessed? Amen? Tamad manalangin, tamad magpuri. Amen? Paano ka magiging worthy to be blessed? So if you want blessing, convince the Lord that you are worthy to be blessed. Kumbinsihin mo ang Panginoon, mga minamahal, sa magitan ng iyong pagpupuri. Kumbinsihin mo ang Panginoon sa magitan ng iyong pananalangin. Kumbinsihin mo ang mahal na Panginoon sa magitan ng iyong pagbibigay. Sa pagsunod mo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. And then, when you touch the heart of God, you convince the Lord. Makita mo, the blessing will flow. The blessing will follow. Susunod yung pagpapala. Dahil nakumbinsi mo ang Panginoon na dapat kang pagpalain ng ating dakilang Diyos. Pinagpala siya. Isang bakery lang, glory to God yung blessing. Amen. Kasi nagtatapat siya. Nakumbinsi niya ang Panginoon. Pero alam po ninyo, not all the blessings comes from the Lord. His blessing comes from the Lord. Sometimes, yung mga blessing na yan, pain ng kaaway para madeceive tayo, madaya tayo. Ano pong nangyari? Minamahal, nagdagdag siya ng another bakery. Naging 3 yung kanyang bakery. Pero ang naging problema, napabayaan niya na yung pagdalaw. Napabayaan niya yung prayer life niya. Napabayaan niya na yung kanyang pagpupuri, yung kanyang paglilingkod. Maging pagpapagamit niya ay napabayaan niya na. Anong frappet? Ha? Anong pakinabang? Meron ka nga, pinagpala ka nga, nasa iyo na ang lahat, pero napabayaan mo naman yung paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, lugi ka pa rin. Amen? Di baling, yung pagpapala natin ay sapat lang, tamang-tama lang. Ang importante, mga minamahal, tayo ay nasa Diyos at ang Panginoon ay nasa atin. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napabayaan niya kanyang paglilingkod. So marami pong mga wiles, mga pandaraya, palinlang ang kaaway, mga minamahal, upang tayo po ay mamislead, tayo po ay madeceive ng gawa ng kaaway. Siyempre, kapag mabawasan yung prayer life mo, hindi ka na makadalo, hindi ka na makapagpuri, papabayaan mo na unti-unti, mga minamahal, yung tungkulin mo, madidisplease ang mahal na Panginoon. Pati yung Holy Spirit, amen, magigrieve, mga minamahal, magigrieve yung Holy Spirit. Malulungkot, magdadamdam yung banal na Espiritu. At magtataka ka, unti-unti ka nang lumalayo sa mahal na Panginoon. Hindi mo na maramdaman, mga minamal, ang banal na presensya. Isang malaking kalugian para sa isang Kristiyano. Kaya, ang Kristiyano ay dapat magkaroon tayo ng malalim na awareness regarding po sa attachment natin sa mundo. Amen? Dahil ang mundong ito ay lilipas at mawawala. Mga bagay dito sa lupa ay maglalaho, mga minamahal, mabubulok, lahat ay mawawala. Lahat ng ito ay temporary lang. Kaya sabi ng Biblia, set your affection all things above, not on things on earth. Set your affection not on things, but on things on earth. Ibig sabihin, itutok natin yung ating panahon sa mga bagay na nandoon sa langit, hindi sa mga bagay na nandito sa lupa. Kaya, magkaroon tayo ng malalim na awareness regarding sa attachment natin sa mundo. Dahil baka sa sobrang attachment natin sa mga bagay dito sa lupa, yan ang mag-cause na tayo po'y maiwan sa pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Not all the blessing is blessings from the Lord. Sometimes, yan po'y pain lang ng kaaway para tayo po ay mahatak niya
para tayo po ay mailayo niya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Paano natin matatawag yung trabaho na pagpapala galing sa Panginoon kung ang trabaho natin ang nagiging daan at tayo po ay unti-unting nalalayo sa mahal na Panginoon? Paano natin matatawag ng pag-aaral ay pagpapala kung ang pag-aaral natin ang nagiging daan, tayo po ay unti-unting malayo sa mahal na Panginoon? Paano natin matatawag ang isang negosyo na pagpapala kung yan ang ginagamit ng kaaway para yung oras natin sa Panginoon ay mabawasan? Dapat ang oras natin kay Lord, di baling madagdagan. Amen? Amen? Di baling madagdagan yung oras natin para sa Panginoon. Huwag lang mabawasan. Kasi ang gusto ng kaaway, bawasan mo yung oras mo sa mahal na Panginoon para unti-unti kanyang mahila at mga minamahal, mailayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kahit ang gusto ng kaaway, maging matalino ang mga anak ng Diyos. Sunod na talata, Ephesians chapter 6, verse 11. Ito po sa aklat ng Efesos Kapitulo 6, ang talata ay 11. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Amen. Ano po sabi ng Bible? Put the whole armor of God. Isuot natin yung buong balote, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon upang tayo po'y magsitibay laban sa anumang lalang ng dyablo. Amen? Sapagkat marami pong ginagawa ang kaaway upang tayo po'y madaya. Maging sa amin dito sa loob ng pastoral house, ayaw ng kaaway na kami maging intimate sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ayaw ng kaaway na kami maging malapit, mga minamahal sa ating dakilang Diyos. Amen? Dahil alam niya, kapag kami maging intimate, malapit kami sa mahal na Panginoon, hindi lang kami ang pagpapalain. Ang buong iglesia, ang buong gawain ng mahal na Panginoon ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Pero ganoon pa man, narin po yung aming pagsusumikap araw-araw sa pagpupuri, sa mga pananalangin, mga minamahal sa pag-aalay ng mga pag-aayuno, upang mahipo ang puso ng Diyos at lahat tayo ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya, kapag mapabayaan natin yung ating pagdalo, mapabayaan natin yung ating pagpupuri, yung ating panalangin, yung ating pagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung apoy, yung init, yung alab ng pag-ibig natin sa mahal na Panginoon ay unti-unting mamamatay. At yun po ang gusto ng kaaway, patayin yung apoy sa ating puso, patayin yung init, yung alab ng ating pag-ibig sa mahal na Panginoon, patayin ng kaaway. At gusto ng kaaway, mabisi tayo sa maraming mga bagay. Mabisi sa kahawak ng cellphone para mga minamahal, mapabayaan natin yung ating mga tungkulin, yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal. Yan po'y daya lahat ng kaaway at magugulat na lang tayo mga minamahal isang araw. Mga minamahal, nawawala na po tayo ng gana sa pagpupuri, nawawala na po tayo ng gana sa pananalangin, nawawala na po tayo ng gana sa pagdalo. Mga minamahal, yan po'y bunga ng ating kapabayaan, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Pero ang matalinong Kristiyano, kagalakan niya ang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ang matalinong Kristiyano, kagalakan niya ang imposible sa lahat ng imposible, pero ginagawang posible ng ating mahal na Panginoon every time na nararamdaman natin yung matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ay yung totoo nating kagalakan, walang iba, kundi ang presensya ng Diyos. Yung totoo nating kapahingaan nandito sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Di ba pag uma-absent tayo, nalulungkot tayo? Miyerkules, Biyernes, Linggo, hindi tayo nakakadalo. Lungkot na lungkot tayo. Napakalaki ng kulang. Kumpleto naman lahat, may pagkain. Maayos na tirahan, damit na andyan lahat. Pero pag hindi ka nakakadalo, nararamdaman mo, mga minamahal, yung emptiness sa puso mo na kulang. Kulang, mga minamahal. Yung kulang na yan, yung emptiness na yan sa puso natin, walang iba na makapagpupuno niyan. Walang iba kundi ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Dumadalo siya Miyerkules, Biyernes, Linggo. Bahalang trabaho. Alam po ninyo isang araw, may nag-report sa opisina nila na iniiwanan niya yung kanyang trabaho, yung kanyang binabantayan tuwing Miyerkules, Biyernes, Linggo. Tinawagan siya ng kanyang boss. Sabi niya ngayong linggo, tatawag ako. Pag hindi ka sumagot, tanggal ka na sa trabaho. Amen? Sabi niya, mahal na Panginoon, Holy Supper pa naman, Sunday.
Pag hindi siya dumalo, tanggal na sa trabaho. Pero sabi niya, mahal na Panginoon, bahalang mawalan ako ng trabaho. Unahin kong hanapin ang iyong kalooban, ang iyong katwiran, mahal na Panginoon. Alam ko, mawalan man ako ng 10 trabaho, kaya mo kong bigyan ng marami pang mga trabaho. Dahil ang mahal na Panginoon, palaging may paraan, palaging may solusyon. Ang mahal na Panginoon, kapag sumunod tayo, tumalima tayo sa kanyang banal at dakilang kalooban. Alam niyo mga minamahal, linggong-linggo sa po'y dumalo. Sabi niya, mahal na Panginoon, Lunes, wala na akong trabaho. Pero sabi niya, Lord, okay lang kahit mawalan ako ng trabaho. Pero inisip niya, paano ang tuition fee ng mga anak niya? Paano ang pangbayad ng kuryente, pagkain nila, daily needs nila? Kapag mawalan siya ng trabaho, yun po ang iniisip niya. Pero kinukomfort siya ng mga pangaral ng ating kagalang-galang na pastor na unahing hanapin ang kanang katwiran ng Panginoon. Palaging magtiwala sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos ang maghihimala sa panahon ng ating mga kawalan. Amen? Dumalo siya sa gawain. Pagkalinggo, doon sa kanyang pamilya. Pagkalunes, mga minamahal, pumasok siya. Tumawag yung kanyang boss pagkalunes. Sabi nung kanyang boss, kahapon tumawag ako, mabuti na lang ikaw ang sumagot. Kahapon tumawag ako, mabuti na lang ikaw ang sumagot. So nagtataka siya, paano sasagot ako sa telepono? Nandun ako sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tingnan niyo ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat tanggal na siya sa trabaho, pero ang mahal na Panginoon ay Diyos ng himala. Ang Diyos nating pinaglilingkuran ay maraming paraan. Mga minamahal, hindi maririp, hindi maarok ng ating puso. Yan ay patunay, mga minamahal, sa katapatan ng Panginoon ay hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Sa oras na ito, mga minamahal, tayo po yung mawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagsumikapan na maramdaman ang presensya ng Panginoon. Ang patunay na tayo po'y ligtas, tagapagmana ng buhay na walang hanggang, ay yung palagi tayong puno, puspos ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Yan ay nakadepende sa ating pagsusumikap. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa bawat oras. Yes, amen. God bless po, beloved. Go preach your Father to Joy. Amen. Magpupuri sa'yo lagi pagsambay mananatili at sa'yo ang luwalhati sa bawat oras at sandali ay susunod sa'yo lagi ang salita mo'y mananatili sa puso ko. Ako'y maglilingkod sa'yo,
Iniibig ka namin, mahal na Panginoon. Hallelujah! We love you so much. Praise you, Lord my God. Ako'y maglilingkod, Lord, sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ialay maging ang buhay sa iyo, upang ang bawat sandali, O God, ay maging gintoong panahon. Yes, hallelujah! Hallelujah! Iniibig ko. Purihin ka, mahal na Panginoon. Iniibig ka namin, O Diyos, hallelujah. We love you, Jesus. Hallelujah. Panahon, ialay maging ang buhay sa iyo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging gintoong panahon. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ialay maging ang buhay sa iyo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging gintoong panahon. Upang ang bawat sandali ay maging gintoong panahon. Upang ang bawat sandali ay Amen. Praise the Lord. Purihin mo ating dakilang Diyos, mga minamahal. Habang nasa ating kalagitnaan ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, hallelujah. Tinitingnan ng Diyos ang ating pagsusumikap na ito, mga minamahal. Tinitingnan ng Diyos ang ating pagsasakripisyo, ang ating pag-ibig sa Kanya, hallelujah. Hindi lingid sa mata ng Diyos, sabi ng Biblia, hindi liko ang Diyos sa pangkalimutan niya ang ating pag-ibig sa Kanya. Ang mahal na Panginoon, iniibig niya tayo ng lubos, mga minamahal. I love them that love me, sabi ng mabait na Diyos, hallelujah. Iniibig ko yung mga umiibig sa akin, hallelujah. Hallelujah, we love you, Jesus. We love you, Jesus, Lord. We love you, Jesus, hallelujah. Iniibig ka namin, mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos sa gabing ito, mga minamahal. Hallelujah, napakatamis ng pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin. Napakadakila ng kanyang pag-ibig sa atin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We love you so much. Thank you for your love. Thank you for your goodness, O God. Hallelujah. Tayo po, mga minamahal, magkaisang dumulag sa ating mga kahilingan sa mahal na Panginoon. Hallelujah, ating pong hiling sa mahal na Panginoon, ang ating kahilingan. Hallelujah. Dakila namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat sa iyong banal na salita, sa iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan, O God. Sa mga naunang dalangin din namin, ginagalang na magulang sa iyo. Patuloy mo kaming kahabagan, palakasin, pangawakan mo kami, dadagan mo kaming katatagan sa aming pananampalataya. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, maging matatago, Diyos. Dagdagan mo kaming kasigasigan sa paglilingkod sa iyo. Panghawakan mo kaming lahat, pagpalain mo ang mga kapatiran, ang kalamang pamilya, ang kalamang sa buhay, ang kalamang trabaho, pag-aaral, lahat ng kalamang pangkabuhayan. Ibuhos mo masaganang pagpapala, dahil tigit sa spiritual, palakasin mo kaming lahat, O Diyos, aming paglilingkod sa iyo. Tawagin mo ang mga loved ones nila na maglingkod sa iyo. Ingatan mo sila sa araw at gabi, ilayo mo sa karamdaman, ilayo mo sa gawa ng kaaway, palakasin mga kapatiran, hindi man nakadalo ng kadahilanan, ingatan mo sila, pagpalain mo ang lahat ng kapatiran sa buong mundo, maging sa aming mga sa buhay, ang buong sangbayan ng aming beloved parents in the Lord, patuloy siya ng patnubayang gabayan, pagpalain kaming lahat, O Diyos, in the name of Jesus, bless thy children, O God, in Jesus' name I pray. Amen. Ipatong pong kamay sa ating ulo, mga minamahal.
At di ba nating sawayin ang mga karamdaman, dakilang Diyos, aming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman, mga problema, paglulupaypay, panlalamig, cast out, mga gawa ng kaaway, doubt, sin, unbelief, cast out, lukewarmness, cast out, backsliding spirit, cast out, lust of the flesh, pride of life, cast out in the name of Jesus. Problem be solved, be blessed, and be strong. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat mga minamahal ay tumayo at bilang pasasalamat sa ating napakabait na Diyos. Let us jump and shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord po. Sige. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. God bless po mga minamahal. At tayo pidada ko sa maikling announcement. Patuloy po ang ating pananambahan. Araw po ng linggo, 10 a.m. to 4 p.m. Araw ng Miyerkules, 5 p.m. to 9 p.m. Then araw po ng Biyernes, 9 p.m. to 3 a.m.